Zacarias. Nangako ang Diyos na pagpapalain niya ang Jerusalem. Ika-8 kabanata. Sinabing muli ng Panginoong makapangyarihan kay Zacarias, labis ang aking pagmamalasakit sa Zion, at dahil sa labis kong pagmamalasakit, matindi ang galit ko sa mga kaaway nito. Babalik ako sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem, at maninirahan doon. Ang Jerusalem ay tatawaging tapat na lungsod, at ang aking bundok ay tatawaging banal na bundok. Mauupong muli sa mga plaza ng Jerusalem ang matatandang nakatungkod dahil sa katandaan, at mapupuno ang mga plaza ng mga batang naglalaro. Sinabi pa ng makapangyarihang Panginoon, maaaring imposible itong mangyari sa isip ng mga natitira kong mga mamamayan, pero hindi ito imposible sa akin. Ililigtas ko ang aking mga mamamayang binihag at dinala sa mga lupain sa silangan at sa kanluran. Dadalhin ko sila pabalik sa Jerusalem at patitirahin doon. At minsan pang magiging mga mamamayan ko sila, at ako ang kanilang magiging tapat at makatarungang Diyos. Sinabi pa ng makapangyarihang Panginoon, ang mga mensaheng ito ay sinabi rin ng mga propeta noong itinayong muli ang pundasyon ng aking templo. At ngayong napakinggan ninyo itong muli, magpakatatag kayo upang matapos ninyo ang pagpapatayo ng templo. Noong hindi pa sinisimulan ang muling pagpapatayo ng templo, walang pambayad sa mga taong nagtatrabaho at sa mga hayop na ginagamit sa pagtatrabaho, at mapanganib kahit saan dahil pinag-aaway-away ko ang mga tao. Ngunit ngayon, ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabi na hindi ko na gagawin iyan sa inyong mga natitira. Mapayapa kayong magtatanim. Magbubunga ang inyong mga tanim na ubas. Aani ang inyong mga bukiring, at magkakaroon na ng hamog. Ibibigay ko ang lahat ng ito sa inyo na mga natira. Mga taga-Huda at taga-Israel, isinusumpa kayo ng ibang mga bansa, ngunit ililigtas ko kayo at magiging pagpapala kayo sa kanila. Kaya huwag kayong matakot. Sa halip, magpakatatag kayo. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, noong ginalit ako ng inyong mga ninuno, napagpasyahan kong parusahan kayo at huwag kahabagan. Ngunit napagpasyahan ko ngayon na muling maging mabuti sa Jerusalem at Huda. Kaya huwag kayong matakot. Ito ang dapat ninyong gawin. Magsabi kayo ng totoo sa isa't isa. Humatol kayo ng tama sa inyong mga hukuman para sa ikabubuti ng lahat. Huwag kayong magbalak ng masama laban sa inyong kapwa, at huwag kayong susumpa ng kasinungalingan, dahil ang lahat ng iyan ay aking kinapopuotan. Muling sinabi ng Panginoong makapangyarihan kay Zacarias, ang pag-aayuno sa ika-4, ika-5, ika-7 at ika-10 buwan ay magiging masayang araw ng pagdiriwang para sa mga taga-Huda. Kaya pahalagahan ninyo ang katotohanan at kapayapaan. Maraming tao ang darating sa Jerusalem mula sa iba't ibang lungsod. Ang mga mamamayan ng isang lungsod ay pupunta sa isang lungsod at sasabihin nila, pupunta kami para dumulog at manalangin sa Panginoong makapangyarihan. Hali kayo, sumama kayo sa amin. Maraming taong mula sa makapangyarihang mga bansa ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog at manalangin sa akin. At sa araw na iyon, 10 dayuhan na galing sa ibang mga bansa na may iba't ibang wika ang lalapit sa isang Hudyo at sasabihin, gusto naming sumama sa inyo dahil narinig namin na ang Diyos ay kasama ninyo.